Tayo dumalangin mga minamahal. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat dalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Aldis Rada Almeda. Maraming salamat po, Diyos, sa mga naunang bahagi ng iyong banal gawain na yung nilang isang pinagpala, mahal na Panginoon. Tinanggap niya sa kalangitan, mahal na Panginoon, sa aming mga pag-aawitan sa congregational singing, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patutuon ihayag ng iyong mga anak, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga awitin ng choir na iyong nilang isang pinagpala, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa katapatan ng iyong mga anak, o Diyos, mahal na Panginoon, sa pagbibigay, sa paglangis mo sa tugtugin na mga instrumentalist, mahal na Panginoon, higit sa lahat, sa iyong napakatamis at banal na Espiritu, lagi mo ibinubuhos sa aming kalagitnaan, o Diyos. Narito po kami, mahal na Panginoon, pakikinig at pag-aaral ng iyong banal salita. Ngunit bago ang lahat muli, kami po lahat nagsisisi, lalo na po ang iyong lingkod, humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang sa iyo. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming muli, o Diyos, sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Buksan mo aming spiritual na kaunawaan, mahal na Panginoon. At ikaw nga po, o Diyos, hallelujah, maglagay ng mga kataga na lalabas sa aking mga labi. Itago mo ko sa iyong likuran, mahal na Panginoon. At aming sama-samang sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, demons of hindrances, unbeliefs and doubts. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makaupo po tayo mga minamahal, praise God. Bago tayo magpatuloy, nais kong ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon ang pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pinakamataas na pagsamba tanging sa ating Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Puriin ang ating mahal Panginoon Jesus at nagpapabot po ko ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At patuloy nating inaalala magintong turot aral ng ating dearly beloved Assistant Pastor, Lynn C. Almeda, our beloved Mama Dear. At greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeda family. At pagbati rin po ng isang mapagpalang hapon sa beloved in-laws po ng ating beloved minister, Wildy James Almeda Jr. Praise the Lord po sa inyo. God bless you so much po. At salamat sa mahal Panginoon. Patuloy namin kayong kapiling sa pagpupuri sa araw na ito. Puri ng ating mahal Panginoon. At pagbati rin po mga minamahal sa ating mga live webcast viewers na kaantabay sa mga oras na ito sa ating balagawain. God bless you so much po. At pagbati rin ng magandang hapon sa ating beloved ordained preacher, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, at sa mga minamahal namin baguhan at bisita, at sa inyo po mga minamahal na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Talagang kapag nalalapit po ang krusada, mga minamahal, gigil ng kaaway. Dahil alam ng kaaway na marami na namang kaluluwa ang maaagaw sa kanyang kamay, mga minamahal. Kaya ilan po sa ating mga kapwa manggagawa, nagsimula na po sila mag-fasting. Mga minamahal, kalakip na po dyan natin beloved ordained preacher. Kailangan po talaga na may mag-fasting at mag-ayuno, mga minamahal. Dahil yan po ang sikreto ng tagumpay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. At tayo po mga minamahal ay mag-aral na po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ating paksa sa hapong ito, ating pinamagatang No Turning Back. No turning back. Sa Tagalog, hindi na pagtalikod. Hindi na pagtalikod sa Tagalog, mga minamahal. Ating babasahin ang ating teksto, Lucas 9, talatang 62. Pakibasa po, mga minamahal. Amen. Lucas 9:62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araw at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kanyang kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araw at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon na magpapala ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kapag sumunod tayo sa mahal na Panginoon, pinili nating maglingkod, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, hindi po pwedeng
maglilingkod tayo sa mahal na Panginoon na meron po tayong mental reservation. Everybody say amen. Dahil maliwanag po ang binasa nating talata, sa pamamagitan po ito ng isang talinghaga, mga minamahal, na kapag ang isang tao ay humawak sa araro, alam niyo po yung araro, yung pangsaka, mga minamahal, at lumilingon sa kanyang likuran, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yung pag-awak sa araro, mga minamahal, sa espiritual na kalagayan, ang ibig sabihin po niyan, yung ating desisyon. Yung desisyon natin na pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung araro naman, mga minamahal, ay sumisimbolo ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. At yung lugar na inaararo o yung bukirin, mga minamahal, ang sumisimbolo sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May mga supporting verses yan, mga minamahal, kaya lang marami, hindi na natin maisa-isa, masyado pong hahaba. Ibig sabihin, nang nag-aararo, mga minamahal, kaya yung isang magsasaka, kapag inaararo niya yung bukirin, ang kanyang goal, mga minamahal, ay mapalago ang kanyang mga itinanim. Everybody say amen. Mapapalay man yan, mga gulay man yan, mga minamahal. Yun talaga ang goal ng isang nag-aararo, mga minamahal. Para sa panahon ng tag-ani, may mga maaani po silang magagandang bunga. Everybody say amen. Magagandang bunga, kung palay man yan, o gulay, depende sa pag-aararo, mga minamahal. Kaya ang pinaka-goal ng isang magsasaka ay makabungkal ng maayos na pagbubungkal. Kapag tinignan natin, mga minamahal, yung literal na bukirin, madalas natin makita sa mga probinsya. Wala kang makikitang bungkal o inararo na paliko-liko. Everybody say amen. Wala kang makikitang inararo na magulo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, kinakailangan ang nag-aararo, mga minamahal, habang siya'y nagbubungkal, mga minamahal, diretso ang kanyang tingin. Everybody say, amen. Hindi siya pwedeng palingon-lingon, mga minamahal. At hindi lamang doon, para malaman niya, yung kanyang inaararo ay gaano na ba kalayo at kalaki, kinakailangan yung nag-aararo ay tumitingin sa pinakadulo. Kumbaga doon sa hangganan, kumbaga doon sa future na kanyang maaabot. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganoon dapat kapag nag-aararo, mga minamahal ko. Ang tingin mo, laging sa dulo, sa unahan, diretso lamang palagi, mga minamahal. Kasi kapag habang nag-aararo ang magsasaka, at tingin siya ng tingin sa kaliwa, tingin siya ng tingin sa kanan, at minsan tumitingin pa sa likuran, walang magiging magandang resulta ang ganyang inaararo. Kumbaga, nagsasayang ng oras. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po yung ipinagkaiba sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kapag tayo po ay nagdesisyon na sumunod sa mahal na Panginoon, ngunit palingon-lingon naman tayo, mga minamahal, sa mundong ito. Palingon-lingon tayo sa sanlibutan ito, mga minamahal, patikim-tikim na mga bagay na makasanlibutan, pasubok-subok na mga bagay na makasanlibutan, mga minamahal. Ang resulta ng ating paglilingkod, lubak-lubak din at magulo, mga minamahal ko. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Bakit? Kasi hindi po nakatingin sa hinaharap, mga minamahal. Doon sa hangganan ng paglilingkod natin, kung ano ba yung naghihintay na sa ating gantimpala. Kung tayo ba ay hindi lilingon sa kaliwa, kung tayo ba ay hindi lilingon sa kanan, mga minamahal, kung ano ba ang gantimpala na naghihintay sa atin, mga minamahal. Kasi kapag ang mind ng Kristiyano
ang puso ng Kristiyano nakatuon doon sa gantimpala na ipinangako ng mahal na Panginoon. Hindi niya nanasain ang mga gantimpala na panglupa lamang na makapagpahiwalay sa Kanya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kaya kapag ang paglilingkod natin, lumilingon tayo sa kanan, lumilingon tayo sa kaliwa, minsan nililingon natin yung ating likuran, wala tayong bungang aanihin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung magsasaka, mga minamahal. Kapag ginawa kanyang araro, ibig sabihin, handa siya. Isinet niya yung kanyang isip, yung kanyang puso, na yung pag-aararo o yung pagsasaka na pinili niyang hanap buhay ay hindi madali. Everybody say Amen. Siyempre, bago ka naman maging magsasaka. Kung ang tatay mo magsasaka, anak ka na magsasaka, nakita mo ay yung hirap ng magsasaka. Nakita mo yung sakripisyo ng isang magsasaka, mga minamahal. Kung nasa pamilya ka ng isang magsasaka, yung magsasaka nabibilad sa araw, handang mabasa ng ulan, maghapong nakayuko, maghapong tumatayo, mga minamahal sa pagtatanim. Kasi, yun lamang ang paraan, mga minamahal, upang yung mga sinasakan nila maalagaan ng mabuti at mayroon silang anihin. Everybody say Amen. So bilang magsasaka, alam mo, kapag yun yung pinili mong profesyon, magsaka, alam mo yung mga sakripisyo, alam mo yung pagtitiis. Everybody say praise the Lord. Sa spiritual, may ibig sabihin yan, mga minamahal. Once na ikaw ay nagdesisyon na sumunod sa mahal na Panginoon at pinili mo maglingkod sa Kanya, mga minamahal, ang commitment sa mahal na Panginoon hindi seasonal. Hindi isang buwan mainit, pangalawang buwan nanlalamig. Hindi isang taon present, sa susunod na taon hindi na makita sa banal na gawain. Ang kapag pinili mo maglingkod sa mahal na Panginoon, ang tawag dyan, lifetime commitment. Mga minamahal ko, hanggang sa pagbabalik na yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Ito'y panghabang buhay na tipan ng anak ng Diyos sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya kapag sinabi mo, mahal na Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, dapat handa ka sa pagsubok. Mahal na Panginoon, minamahal kita, maglilingkod ako sa iyo. Dapat handa ka, mga minamahal, kung ano man, kung saan ka man dalhin ng mahal na Panginoon. Kumbaga, ang Diyos ang magiging buhay mo. Ang Diyos ang magiging lahat sa iyo. Hindi mo pwede sabihin, mahal na Panginoon, maglilingkod ako, pero huwag mo akong pakikialaman. Walang ganong naglingkod sa Diyos. Everybody say Amen. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ako, mahal na Panginoon. Pero ayaw mong tinuturuan ka ng Diyos. Paano ka pagpapalain ng mahal na Panginoon? Kaya pala tinuturuan ka ng Diyos para yung pagpapalang ninanasa mo ay makuha mo na karapat-dapat ka, mga minamahal. Everybody say Amen. Kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, siya yung lakas mo. Pag may pagsubok ka, nangihina ka, hindi ka tatakbo kung kani-kanino. Sa Diyos ka laging tumatakbo, mga minamahal. Kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, siya lagi ang priority mo. Kahit ano bang ialok sa'yo ng sanlibutan ito, Diyos palagi ang una sa buhay mo. Everybody say Amen. Kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, siya ang kagalakan mo. Hindi ang mga material na bagay dito sa sanlibutan. Wala kang ibang kagalakan, kundi ang kagalakan na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya, maliwanag ang kahulugan ng mga talata na ating binasa, na kung tayo maglilingkod sa Diyos, totally kalilimutan natin ang ating mga sarili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, ano ba yung ating sarili? Hindi lang naman itong ating physical body. Itong ating pagkatao, ang tinatawag na sarili natin, na ating kalilimutan. Ang ating sarili, yung mga plano natin, mga pangarap natin, yung mga mahal natin sa buhay,
yung ating physical body, yung ating emotion, mga minamahal, yan yung ating sarili. Kasi kapag hindi mo kinalimutan yan, mga minamahal, kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, hindi mo kinalimutan yan, maaaring gamitin niya ng Diyos na hadlang sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Halimbawa, may plano tayo. Hindi mo isinuko yung plano mo sa Diyos. Hindi mo nilimot, alang-alang sa mahal na Panginoon. Magkakaroon ng puwang sa iyo ang plano mo. At isa yun sa magiging hadlang sa mga plano din ng Diyos sa iyong buhay. Mga minamahal, knowing na ang plano ng tao, ang plano natin ay mas maganda po ang plano ng Diyos para sa atin. Kahit gaano mo isipin kaganda yung plano mo, mas maganda pa din ang plano ng Diyos sa buhay mo, mga minamahal. Kaya kailangan natin limutin yan. Minsan yung pangarap kasama, pagpangarap na wala sa kalooban ng Diyos. Minsan loved ones. May mga loved ones tayo na minsan ginagamit upang tayong hadlangan. Kaya kung hindi mo kakalimutan yan, magiging hadlang yan sa pag-aararo mo. Magkakaroon ka ng puwang na lumingon sa kaliwat kanan, mga minamahal. Everybody say amen. And lastly, yung ating emosyon, yung ating pisikal. Kapag hindi mo kinalimutan yung iyong pisikal, takot ka mapuyat, takot ka mapagod, hindi ka babangon na umaaga para magpuri. Pag hindi mo kinalimutan yung iyong physical body, hindi ka babangon na maaga, hindi ka magpe-prepare na maaga para dumalo sa banal na gawain. Kasi nga, hindi mo isinuko. Everybody say, praise the Lord. Maging yung ating emosyon, kailangan nating kalimutan yan, ibigay sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, kasi sa paglilingkod natin, mga minamahal, ang ating Diyos ay ang ating Ama. Ibig sabihin ng Ama, tayo ang anak na itinuturing na mahal na Panginoon. Kapag tayo nagkakamali, isang tiyak na bagay, ang Diyos nating Ama, itinutuwid tayo. Everybody say amen. Kapag pinairan mo yung emosyon mo, magagalit ka sa iyong Ama. Magtatampo ka sa iyong Ama. Mga minamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, ang Kristiyano, ang matuwid, kailangan mabuhay sa pananampalataya. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa nakikita, sa nararamdaman, sa naririnig, mga minamahal, kundi sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Parang, mahal na Panginoon, parang ang hirap maglingkod na. Ang daming kailangan isuko. Sabi ng Biblia, enter the narrow gate. Makipot ang daan, papunta sa langit, mga minamahal ko. Everybody say amen. Ngunit dahil sa ating pagsunod, yung mga isinuko natin alang-alang sa mahal na Panginoon, hindi liko ang Diyos. Para yan ay kalimutan, mga minamahal. Yan po ay kanyang aalalahanin, mga minamahal. Lahat ng iyong give up para sa katuwiran ng Diyos. Give up mo alang-alang sa makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Hindi yan kalilimutan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Santiyak na bagay, mga minamahal, ipapakita sa iyo ng Diyos na tama ang iyong naging desisyon. Na tama ang iyong pinili, mga minamahal. Dahil nakita ng mahal na Panginoon na siya ang mas mahalaga para sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon natin ngayon, ano ba ang ating spiritual na kayamanan? Mga minamahal na dapat nating pahalagahan at pakainga-ingatan, mga minamahal. Wala namang iba. Yung ating relasyon sa ating mahal na Panginoon, yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating mga tungkulin na iniatang sa atin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga minamahal, kapag nag-commit ka sa mahal na Panginoon, halimbawa, isa kang may tungkulin sa banal na gawain. Pag nag-commit ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang priority mo, hindi yung nararamdaman mo. Ang priority mo, yung makaganap ka sa tungkulin na iyong kinuha, tinanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa amin, wala naman na minute maging manggagawa kami. Hindi po, wala ni isa ang nagpumilit sa akin na mangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. So, ang ibig sabihin, mga minamahal, buo ang loob ko, ako nagdesisyon, mga minamahal, na tanggapin ang tungkulin na binigay ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin,
ako din mismo ang tutupad ng aking commitment sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi yung iba minsan, tumatalikod. Dumarating yung point na ayaw nang tumuloy. Dahil nahirapan sa pagsubok o yung iba naiinip sa katugunan ng mahal na Panginoon sa kanilang mga panalangin. Kaya natitisod na lang, mga minamahal. Ang mangyayari, kalunos-lunos ang ating kalagayan, mga minamahal. Kapag tayo po, mga minamahal, ay hindi nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal ko. Dito nga sa ating paglilingkod, imagine niyo po, naglilingkod na tayo sa mahal na Panginoon. Pero kapag dumating ang pagsubok, hindi simple. Mabigat minsan, masakit. Paano ba kung wala ka sa mahal na Panginoon? Everybody say Amen? Ano na lang ang mangyayari sa Kristiyano kapag humiwalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Alam niyo, in the Old Testament, lahat ng mga nanlamig na Kristiyano, lahat ng mga namatay ang pag-ibig sa Diyos during Old Testament, isa lang ang naging dahilan. Tumigil silang hanapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat, David, mga minamahal, Samson, yung mga nauna pang mga Israelita na nanlamig, nilimot nila, nakalimutan nila ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero may ilan-ilan na kinahabagan pa rin ng Diyos at nakabalik during Old Testament. Kaya mga minamahal, sa ating kapanahunan, hindi dahilan ang mga tumatayo sa banal na pulpito ang dahilan ng ating katitisuran. Hindi dahilan na ang flow ng banal na gawain, kaya tayo minsan natitisod. Hindi dahilan na nakikita natin minsan hindi na ibibigay ng church yung ating kagustuhan, kaya tayo natitisod. Ang tunay na dahilan, ang Kristiyano, kaya natitisod na nalalamig, nawawala na ang kanyang first love sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen? Yung iba sisihin yung kapwa Mga minamahal, huwag tayong ganoon. Check your heart. Examine yourself. Walang pagkukulang ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. In fact, ang sabi ng Biblia, all things work together for good to those. Anong kasunod? Who love Him. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag hindi mo na pala mahal ang Diyos, tumatabang na ang pag-ibig mo sa Diyos. May mga kalooban ng Diyos, yung mga pinahihintulot ng Diyos na nagaganap sa buhay natin, para sa atin, hindi na good things. Everybody say Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag mahal mo ang mahal na Panginoon, anumang sitwasyon mo, anuman ang nangyayari para sa iyo, kabutihan at pagpapala, yan, na galing sa mahal na Panginoon. Buhay na balakpak, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Matthew chapter 13, verse 3 up to 6, kindly. Mateo 13, 3 hanggang 6. At pinagsalitaan nila sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang mga ngasik ay yumayaon upang magasik. At sa pag-aasik niya ay nangahulog ang ilang mini sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuan na do'y walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Alam po natin na talang hagang ito, hindi na ito bago sa ating pandinig, na yung mga buto na hinasik ay salita ng Diyos. At yung naghahasik ay wala lang pong iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon. At yung dawagan o matinik na lupa, walang ring iba kundi ang sanlibutan ito. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, miski tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi natin ito pinag-uugat sa ating buhay, hindi natin isinasabuhay, hindi natin ina-apply sa ating buhay, pwede pong maagaw ng sanglibutang ito ang salita ng Diyos sa ating mga puso, mga minamahal. Katulad ng binasa nating talinhaga. Kapag binasa pa natin yung pababa, nariyan yung mga buto na nahasik sa
matinik na lupa, hindi umugat. Sa batuhan, tinuka ng mga ibon, kaya hindi rin nag-ugat. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, silang mga nakarinig at tumanggap ng salita ng Diyos, ngunit hindi nag-ugat, kaya tinatalo ng mga pagsubok. Everybody say, amen. Tinatalo ng kahirapan. Tinatalo ng own desire, mga minamahal. Kaya hindi na nagpapatuloy, binaliwala na yung kanyang sinumpaang tungkulin sa mahal na Panginoon dahil dinaig ng kanyang sariling kapakanan at unawa. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang nangyayari, bagamat nakakarinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo ina-apply sa buhay mo. In the first place, mga minamahal, ang salita ng Diyos, hindi mo yan ma-apply sa buhay mo kapag hindi mo muna siya tinanggap ng buong puso. Everybody say, amen. Ang salita ng Diyos hindi laging matamis, mga minamahal. Minsan matalas. Kaya bago mo mai-apply sa buhay mo ang salita ng Diyos, tatanggapin mo yan. Mapamatamis, mapamatalas, mapamapait. Tatanggapin mo ng buong puso. Nang sa ganon, umugat sa iyong buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong galing mo sa Word of God, kahit ilang talata ang kabisado mo sa Biblia, pero hindi nag-uugat ang salita ng Diyos sa iyong buhay, baliwala, mga minamahal. Hindi mo pa rin maipamumuhay yung kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say, amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na pastor, kahit isang araw hindi nakatungtong sa Bible School. Pero kapag nangaral, marami na konberte, maraming gumaling. Everybody say, amen. Hindi nga sa galing, mga minamahal. Hindi sa galing natin, hindi sa talento natin, nagbabase ang mahal na Panginoon. Ang tinitignan palagi ng ating mahal na Panginoon, ating puso na handang maglingkod ng totoo, sincero sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay yung salita ng Diyos na hinahasik sa kanila ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung mga hindi nag-uugat, hindi tinatanggap yung salita ng Diyos ng buong puso. Kaya anong ginagawa nila? Sinasala nila yung Word of God. Totoo ang Bible. In the last days, maging magaling na aral ay tatanggihan ng mga palamig-lamig na Kristiyano. Sabi ng Biblia yan, aayawan nila yung tinatawag na sound doctrine. Magaling na turo. Ano yung magaling na turo? Ano yung magaling na aral? Yan ba yung magaling magsalita? Hindi po. Ang magaling na turo, yung turo na nagtutuwid sa atin para tayo mapunta sa langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yung magtuturo sa atin, maging sakdal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Bible, darating ang sa huling mga araw, maraming Kristiyano ayaw ang magaling na turo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero pinagpala tayo dahil tayong lahat dito gusto natin yung magaling na aral, magaling na turo dahil ito ang itinuro ng propeta ng Diyos, ating minamahal, ginagalang mahal na pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag kayong Kristiyano, ayaw tanggapin yung salita ng Diyos ng buong puso, sinasala. Pipiliin niya lamang yung salita na makakapag-comfort sa kanya. Ang gagawin pa, ititwist pa yung word of God base sa kanyang nararamdaman. Naku po, nakakatakot yan, mga minamahal. At ang ganyang mentality, hindi papuntang langit, mga minamahal ko, alanganin ang kaligtasan ng ganyang Kristiyano. Ang Kristiyano papuntang langit, ano man ang nababanggit sa banal na pulpito, lalo na galing sa Biblia, galing sa pangangaral ng beloved parents in the Lord, ang totoong Kristiyano papuntang langit, ang sasabihin niya sa kanyang puso, mahal na Panginoon, ako yun, patawarin mo ako, mahal na Panginoon, ako yun, pagkyan mo ako ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Everybody say amen. Dito pa lang sa lupa, malaman mo na kung punta ka ng langit. Everybody say praise the Lord. Our life here on earth determine whether we were going to heaven or hell, mga minamahal. Kapag nasa lupa ka, wala kang pag-ibig sa kapwa, wala kang respeto. Sinong walang pag-ibig at walang respeto? Walang iba kundi si Satanas. Everybody say amen. Nung siya nasa langit, hindi niya narespeto ang Diyos na creator niya. Kaya siya tinapos sa impyerno. Wala siyang pag-ibig. Dinamay niya pa yung 1/3 ng mga anghel.
O kapag wala kang respeto, wala kang pag-ibig, mga minamahal, malaman mo kung saan ka pupunta. Pero kapag nagsisi ka, nagbago ka, nagpakumbaba ka, alam mo naman ang Diyos, mahabagin at lagi tayong kinahahabagan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan ng iglesia mahihirap sa Diyos na walang kapintasan. Kaya mga minamahal, kapag ang anak ng Diyos lumilihis, asahan mo, itutuwid ka naman ng Panginoon. Hindi dahil para ikaw ay saktan, hindi dahil para ikaw ay i-down, kundi ikaw ay panumbalikin ng mahal na Panginoon. Nang sa ganoon, walang makitang kapintasan sa iyo ang Diyos sa kanyang pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kahit ayaw natin, kasi may mga Kristiyano hindi pa lubos na binago eh. Hindi pa lubos sinuko ang buhay. Kaya minsan ayaw ng pinakikilaman. Ayaw ng pinanghihimasukan. Hindi tayo makapaglingkod ng ganyan sa mahal na Panginoon. Once na sinuko mo ang buhay mo, every details of your life, pakikilaman ng mahal na Panginoon para masigurado ng Diyos na ikaw ay mapunta sa piling niya at hindi ka maagaw ng kaaway ng Diyos. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa mga minamahal, Lucas 9:59 hanggang 61. Lucas 9:59 hanggang 61. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaong ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba naman ay nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo ako magpaalam muna sa aking mga kasambahay. Everybody say amen. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi po tayo ang pwedeng masunod, mga minamahal. Katulad ng mga talatang ating binasa, ito yung mga klase ng taong gustong maglingkod sa mahal na Panginoon, pero may mga kondisyon. Everybody say amen. Gusto nilang maglingkod sa mahal na Panginoon, pero ayaw nilang pakilaman sila ng Diyos. Everybody say amen. Ang sabi ng mga talata, yung una, ang sabi, hayaan mo muna siyang umuwi at ilibing ang kanyang ama. Yung isa naman ay nagpapaalam sa mahal na Panginoon na uuwi rin muna upang magpaalam sa kanyang buong sambahayan para sumunod. Everybody say praise the Lord. Kaya nga ang sabi ng mahal na Panginoon, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Ano ibig sabihin po ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sa Biblia kasi, mga minamahal, yung patay na tinutukoy dito ng mahal na Panginoon, hindi lamang yung literal na patay na tao. Sa Biblia, ang ibig sabihin po ng mahal na Panginoon na mga patay, lahat ng mga bagay na hindi po espiritual, lahat yan patay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, amen? Lahat ng bagay na hindi spiritual, mga minamahal, pag-ibig sa material, mga pag-aalala, kahiligan ng laman, mga minamahal, dapat hindi na tayo nakokontrol ng mga bagay na yan para hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Everybody say, amen? Kasi kapag ang mga bagay na yan ay kinokontrol pa tayo. Kapag isang Kristiyano, namumuhay pa sa laman, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos. Kahit sinong manalangin sa iyo, kung ang sarili mo hindi mo tinutulungan, hindi ka makapagpapatuloy sa Diyos. Bakit? Hawak ka ng kaaway eh. Everybody say, praise the Lord. Sayang, mga minamahal. Sayang ating sinimulan. Kung sa pagbabalik naman ng Panginoon, datnan tayo na hindi nakasunod sa banal na kalooban ng Diyos, sayang ang ating mga pagpapagal, ang ating mga nasimulan, malayo na ang ating narating. Sayang, mga minamahal. Kaya dapat, ang sabi naman ng Panginoon, hayaan mong ilibing ng mga patay ang sariling mga patay nila at ikaw ay sumunod sa akin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung pupuntahan natin, hindi naman simpleng lugar. Hindi basta-bastang lugar. Kaya mataas ang requirements ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, amen? Sa Canada, sa United States, sa Italy, sa London,
katakot-takot na requirements bago ka makapunta dyan. Sa lupa lang yan. How much more sa langit? Sa piling ng ating mahal na Panginoon na yung ginto, lalakaran mo lang. Yung kristal, lalakaran mo lang. Dito sa lupa, 10 taong ka magtrabaho, magpakapagal, hindi ka pa nakaipon ng isang gold bar. Everybody say amen. Yeah. Mga minamahal, hindi basta-basta ang requirements ng Diyos sa kanyang mga anak, mga minamahal. Ano ang requirements na ibinigay ng Diyos para tayo matubos sa ating kasalanan? Buhay niya, mga minamahal. Ngayon, hindi naman literal na ating buhay na ang ibigay natin sa mahal na Panginoon. Yung ating will, ang gusto ng mahal na Panginoon, na siya ang masunod sa ating mga buhay. Hindi na natin kailangang ipako sa krus. Hindi na natin kailangan latiguhin, bugbugin, mga minamahal. Ang gusto ng mahal na Panginoon, siya ang nasusunod sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga tao sa sanlibutan, hanggang sa mga oras na ito, patay. Patay sila sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nila nakita ang kabutihan ng Diyos. Hindi nila nakita ang kadakilaan ng mahal na Panginoon. Hindi nila naririnig ang tinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino nakakita ng kabutihan ng Diyos? Tayo! Tayo mga pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Kaya, ano ang isukli sa Diyos? Ano ang maiganti sa mahal na Panginoon? Hiningian ba tayo ng pilak at ginto ng Diyos? Hindi. Ang inihingi ng mahal na Panginoon, maglingkod ka ng totoo sa akin. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya, kahit ano pang maging kapalit, mga minamahal, ng ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pagsunod sa mahal na Panginoon, wala talagang kalugihan. Everybody say amen. Narinig niyo po yung patotoo natin, beloved Mami Abelina Galicia. Yung kanyang anak, matindi ang problema. Stress, depressed. Wala ng pag-asa, kumbaga parang wala solusyon. Subalit siya'y naglilingkod sa Diyos. Siya'y umiiyak sa mahal na Panginoon. Naglilingkod ng tapat, gumaganap sa kalooban ng Diyos. Siya ba ay pinabayaan ng Diyos? Hindi po, mga minamahal. Walang kalugihan na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala sila sa mahal na Panginoon, hindi natin alam anong mangyari sa kanyang anak. Baka pinirahan pa sila, nakulong pa, at si Mami Abelina ay baka sa katandaan na, hindi natin alam anong pwede mangyari. Subalit sila po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hinayaan nila na ang Diyos ang masunod sa kanilang buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag tapat ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pinaitulutan mo ang Diyos makialam sa buhay mo. Kasi pag hindi mo pinaitulutan ng Diyos makialam sa buhay mo, mapapahamak tayo. Kasi alam ng Diyos ang mas nakabubuti sa atin. Everybody say amen. Kaya kapag ang Diyos nakialam sa buhay natin, hayaan mo dahil alam ng Diyos ang makabubuti sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Baka naman iniisip natin hihintayin natin yung Diyos na bumaba para pakialaman tayo, turuan tayo. Hindi na po. Tapos na po, nagkatawang tao ang Diyos. Kaya naglagay siya ng mga mangangaral, ng mga guro, ng mga propeta. Siya ang gagamitin ng Diyos para tayo turuan, maging sakdal sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kasi may nagagalit na mga Kristiyano. Nagagalit sila kapag tinatamaan sila sa preaching. Mga minamahal, kapag tinatamaan ka sa preaching, magalak ka. Nasa totoo kang pananambahan. Nasa totoo kang banal na gawain, mga minamahal. Walang problema sa salita ng Diyos. Minsan ang ating puso ang may problema. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi kapag yung Word of God, narinig mo, at hindi mo naman ginagawa, pagpapala sa iyo. Hindi ka masasaktan. Kasi hindi naman totoo. Pero kapag totoo mong ginagawa at yung Word of God sumakto sa iyo, masakit talaga yan. Papasok yan sa kasukasuan ng iyong kaluluwa para linisin ka ng mahal na Panginoon at patuloy kanyang kapagan at sa kanyang pagbabalik, kasama ka pa rin ng mahal na Panginoon. Magbasa tayo ng Word of God, mga minamahal. Sabi ng Hosea 4:6, my people are perished because of lack of wisdom. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos, mga minamahal.
Lahat, mga minamahal, ng pinahintulutan ng Diyos na tumayo sa banal na pulpito, ipinanalangin niya ng propeta ng Diyos. Walang aksidente sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi pakibasa, matatapos na po tayo. Philippians chapter 3, verses 13 up to 14. Filipos 3:13 at 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, nanililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Apostol Pablo, bago siya naging si Paul, siya po muna si Saul of Tarsus. Isang mamamatay tao ng mga Kristiyano. Number 1 na taga-usig ng mga Kristiyano, mga minamahal, marami siyang pinakulong, marami siyang pinapatay, at kung tutuusin, guilty talaga siya sa matinding kasalanan. Hindi siya karapat-dapat. Everybody say amen. Pero bagamat ganun po yung nakaraan ni Pablo, mga minamahal, kasi parang ang hirap maglingkod ng ganon. Yung mga taong pagkatapos mong pinagsabihan na masama. Kasi si Pablo, kung ano-ano mga sinabi niya sa mga Kristiyano noon, pinersecute niya. Kung ano-anong pagpapahirap, kung ano-anong ginawa niya para mahirapan yung mga Kristiyano. Kaya kung titignan mo, napakahirap na maglingkod sa mga Panginoon sa kalagayan ni Pablo at gamitin pa naman ng Panginoon kasi nakikita niya yung mga taong sinaktan niya. Everybody say amen. Pero dahil totoo ang Diyos na kanya nasumpungan, bagamat yung mga taong sinaktan niya, ang isinukli sa kanya pag-ibig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, si Pablo, mga minamahal, ay nakapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ginamit pa rin siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi niya, hindi niya pa inaaring tapos na. O, ibig sabihin, nung nakilala niya mahal na Kristo, sure na yung kanyang salvation, hindi niya inaring tapos na. Kasi may jablo pa. Mga minamahal, habang tayo narito sa lupa, kailangan makipagbaka at makipaglaban tayo sa lahat ng atake ng kaaway. Kaya hindi pa tapos. Everybody say amen. Kaya nangyari kay Pablo, yung kanyang ginawa noon sa mga Kristiyano, pinaramdam din sa kanya na mahal na Panginoon. Nung siya'y naging apostol na, inusig din siya. Pinagtangkaan din siyang patayin. Pinahirapan siya, mga minamahal. Kahihiyan, kagutuman, kahubaran, lahat pinaranas ng mahal na Panginoon kay Pablo. Anong dahilan? Para lalong maging mababa si Pablo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kung titignan natin, parang pinahintulot ng Diyos sa kanya yung ginawa niya sa mga Kristiyano nung siya hindi pa naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Alam niyo po, grabe ang mga trials ni Pablo. Kasi bukod sa walang masyadong makain, laging nasa daan lamang siya natutulog, pinroblema pa ni Pablo yung mga pasanin sa iglesia. Yung mga pasaway po sa mga church noon, mga minamahal. Sumakit ang ulo ni Pablo dyan ng husto. Dahil marami pong rebellious noon na Kristiyano nung panahon ni Pablo. Mababasa natin yan, mga minamahal. Everybody say amen. Yung mga rebellious, yan yung kahit sinong leader ang ilagay mo, mga minamahal, nagko-question palagi. Hindi na kontento, ilagay mo to, may masasabi, may negatibo. Palitan mo yung leader, ibang leader ang ilagay mo. Ganoon din, may masasabi, may nakikita, negatibo. Ang tawag dyan, rebellious spirit. Everybody say amen. Sa gobyerno natin, sino ang mga rebellion? NPA, Abu Sayyaf. Anong turing sa kanila ng gobyerno? Kaaway. At kapag ang Kristiyano, mga minamahal, rebellion, ang spirito, hindi nagbago, hindi nagsisi, ang turing din sa iyo ng Diyos, kaaway. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Sakop na dyan, maraming pinoblema si Pablo noon, mga minamahal. Kaya hindi madaling humawak ng banal na gawain. Mga minamahal, maraming pasanin. Mabigat. Kaya bilang totoong anak ng Diyos, tayo ang gagamitin ng mahal na Panginoon para pagaanin yung pasanin ng ating mga leader. Sa pangunguna ng ating minamahal at ginagalang mahal na pastor and the beloved children. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga beloved children, mga minamahal,
Kapag ka bumababa ka sa tent, sa Amoranto o sa main church, ang haba ng pila counseling. Ang daming mga problema sa outreach, mga issue. Kaya nahihirapan ang beloved children, mga minamahal, iba't ibang issue, iba't ibang espiritu. Subalit salamat sa mga Panginoon dahil may anointing at wisdom na ibinigay sa kanila ang Diyos na galing sa propeta ng mahal na Panginoon na dinaluyan sila dahil sila po ay iniluhod, ipinanalangin ng mga pastor na isang araw sila ang gagamitin ng Diyos sa ganyang tungkulin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ang mahal na pastor, ang mga panalangin niya, hindi nagkamali. Kung sino ang nariyan, ang Diyos ang naglagay. Everybody say amen. Hindi natin pwede sabihin, nauna pa ako dyan. Mas marunong ako dyan. Mas may pinag-aralan ako dyan. Mas may experience ako dyan. No. Kung ikaw ang karapat-dapat, sana ikaw ang niligay ng mahal na Panginoon. Kaya kung hindi ka nilagay ng mahal na Panginoon, sa tungkulin iyon, gampanan mo ang iyong tungkulin. Ano yung tungkulin natin? Pagpapasakop sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo yung mga Abu Sayyaf, mga MILF, mga NPA, rebellious yan. Rebelde yan sa government. Kaaway sila ng gobyerno. Wala sang benepisyo sa gobyerno. Ganon din sa spiritual. May tinatawag na church government. Everybody say amen. May mga nilagay ang ating mahal na Panginoon sa mga posisyon para gamitin upang ang iglesia ay mapanatiling sakdal hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, huwag nating hayaan mamatay ang ningas ng banal na espiritu sa ating mga puso, mga minamahal. Once na ang Holy Spirit, mga unti-unting nawawala sa ating puso, makakagawa tayo ng mga paglabag sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kasi kapag ang Holy Spirit nasa iyong puso, hindi ka turuan ng Holy Spirit na magalit. Hindi ka turuan ng Holy Spirit na magsinungaling. Hindi ka turuan ng Holy Spirit na manira. Hindi ka turuan ng Holy Spirit na maging karnal. Kaya kailangan palaging nagniningas ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na amen sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pakibasa mga minamahal, matatapos na po. 2 Corinthians 11:26 up to 29, mga minamahal. 2 Corinto 11:26 hanggang 29. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na yaon ay may umiini sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghina at ako ay hindi nanghina? Sino ang nagpapatisod at ako hindi nagdaramdam? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. May karapatan ba si Pablo magtampo? Kung sa panglupa lamang na katwiran, mayroon karapatan si Pablo na magtampo. Palaging ayuno, palaging gutom, palaging inuusig, mga minamahal, pasan-pasan ang mga pasaway na Kristiyano noong panahon niya, pasan-pasan niya lahat, mga minamahal. Pero ang sabi ni Pablo, hindi siya nagdamdam, hindi siya tumigil, siya nagpatuloy. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ating dinadanas ngayon ay simple lang. Mga minamahal, hindi tayo pwedeng magdamdam, hindi tayo pwedeng tumalikod sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi mga minamahal, yung paglilingkod natin sa lupa, naglalakbay. Walang makakapunta sa isang lugar na hindi naglalakbay. At bawat dinadaanan po natin, hindi natin alam kung ano ang mayroon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Minsan hindi mo alam, may lubak, may pakanan, may pasigsag, may paahon. Ganoon din sa paglilingkod natin, mga minamahal. May times, mga minamahal, na tayo po ay nasasaktan. May times na tayo ay natuturuan. May times naman na tayo nako-comfort ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pero para marating mo yung lugar na gusto mong marating, lahat yan daanan mo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. May naalala po ako. Kapag
bakasyon noon, nung nag-aaral pa ako. Bakasyon po ng mga estudyante. Magkakaibigan po kami, mga classmate ko. Pag nagbabakasyon, nagkakayayaan po kami pumunta sa isang lugar at mag-aambagan po kami ng pamasahe or mag-aambagan kami pang arkila ng jeep. Jeep lang noon. Pinupuntahan po namin noon, nung high school pa lang ako, sa Baguio, sa Pangasinan. Maliligo kami sa mga ilog, mga ganyan. Yung mga ginagawa ko noon, mga naman nung ako po ay nag-aaral pa. Kaso, hindi maiwas minsan, mag-uusap-usap kami magkakaklase, sinong gustong mamasyal? Lahat gusto eh. Kasi maganda yung lugar eh. O, ito kondisyon, mag-aambagan tayo ng ganitong halaga. Yun lang, yung iba mga minamahal, ayaw mag-ambag, ayaw magsakripisyo, pero gusto makapunta ng Pangasinan, gusto makarating sa magandang lugar, pero ayaw mag-ambag. Everybody say, Amen! Hindi na iba yan sa paglilingkod natin. Hindi tayo exempted sa pagsubok. Hindi tayo libre sa paglilinis. Kung gusto natin makapunta sa langit, lahat yan kailangan nating danasin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi may mga ibang Kristiyano gusto pumunta ng langit, pero ayaw magpatuwid. Gustong pumunta ng langit, ayaw magpalinis. Gustong pagpalain, ayaw sumunod. Paano na lang, mga minamahal? Sa katwirang panglupa nag-aaway-aaway kami magkakaklase. Ay, huwag nating isama yan. Kakainin lang yan yung baon natin. Walang ambag. Amen po ba? Ganun, yan ang totoo. Yan ang nangyayari sa sanlibutan. Ayaw mag-ambag. Ay, pag ayaw mag-ambag, syempre, yung gastusin, limitado lang. Yung pera, budgeted lang. Kaya kailangan mag-ambag ang bawat isa para makarating tayo lahat doon sa lugar na ating gusto. Ganon din sa paglilingkod. Mga minamahal, walang libre sa paglilingkod. Ang libre lang yung kaligtasan na ating nakamtan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero hindi tayo libre sa pagsubok. Hindi tayo libre na tayo natutuwid, nalilinis. Maganda yan. From the word itself, imaginein mo, nililinis ka. Ano ang magiging itsura mo? Makinang ka. Malinis ka. Kaaya-aya ka. Kung ang gamitin nating word, dinudumihan ka. Gusto mo ba yon na ikaw ay dinudumihan? Ayaw mo. Bakit? Marumi ka sa paningin ng mahal na Panginoon. Pero kapag sinabi ng mahal na Panginoon, nililinis ka, ibig sabihin, nagiging kaaya-aya ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya mga minamahal, maganda na po ating mga mangawit at ating mga manunugtong, hindi natin basahin ibang talata, mga minamahal, na tayo po ay nasa huling mga araw na. Kung atin lamang palagi tayong updated sa mga nangyayari sa mundo. Mga minamahal, nakakatakot na po, mga minamahal. So ano ang ating ipinupunto? Ang kaaway nating mga minamahal, doble ang trabaho niya para ang mga anak ng Diyos matisod, madisappoint, madiscourage, para tayo na hindi na magpatuloy, para tayo tumalikod na lamang, mga minamahal. Yan ang ginagawa ng kaaway na ating pakinggan, ang ating emosyon para hindi tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Pero hindi tayo papayag. Malayo na ang ating narating. Wala na po tayong babalikan pa, mga minamahal. Napakalapit na po natin sa finish line, mga minamahal ko. Everybody say amen. Yung mga tumatakbo sa palaro, kapag sila tumakbo ng 10 kilometers, for example lamang, first 5 kilometers, magaan pa ang pakiramdam. Everybody say amen. Pero kapag 7 kilometers na, medyo bumibigat na ang binti. Dahil ngalay na. Pag 8 kilometers na, mas lalo. Pag 9 kilometers na, halos hindi mo na maiangat ang iyong paa sa pagtakbo, paghakbang dahil mabigat na. Pero bakit nagpapatuloy ang mga manlalaro? Bagamat mabigat na ang kanilang nararamdaman, nahihirapan na sila. Bakit sila nagpapatuloy? Dahil 1 kilometer na lang, finish line na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ganon din yan. Habang papalapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, papayuhin tayo ng mga pagsubok ng kaaway ng Diyos. Pero habang tayo nahihirapan, habang lalo tayong nasasaktan, habang lalo tayong umiiyak, magpapatuloy tayo na nakikita natin, malapit na ang finish line. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon habang tayong maawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, mga minamahal, napakalapit na.
matatapos ng ating takbuhin, mga minamahal. Ano ngayon kung nasasaktan tayo? Ano ngayon kung tinatamaan tayo? Ano ngayon kung nalilinis tayo? Ang importante, malapit na ang finish line at kasama tayong lahat sa finish line na iyon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Bulay-bulahin mo ang salita ng Diyos na iyong napakinggan. Yan ay pagpapala sa iyo, kapatid. Pinahintulot lahat yan ng mahal na Panginoon para sa ikasasakdal ng mga banal. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa buhay, Yes, Jesus. hindi kaya ang aking inaasal. Hallelujah. Hindi ang biyaya o ang pagpapala. Hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Panginoon, mahal kita sa buhay ko. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi karangyaan o ang kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang Mahal ko, mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. May salam ba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papasukin natin ang ating mahal sa ating mga puso, mga minamahal. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Ayaw niya ang kanyang lupa malihis ng landas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O ang magpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mahal kita, Panginoon.
kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hallelujah, hallelujah, this is Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, magpakatatag tayo mga minamahal. Gawin lahat ng kaaway para tayo manlamig, para tayo hindi magpatuloy mga minamahal. I-disappoint tayo ng kaaway, i-discourage tayo ng kaaway mga minamahal. Ipaglaban mo ang kaligtasan mo. Huwag mo hayaan, hallelujah, na ikaw ay maagaw ng kaaway. Ipaglaban mo ang kaligtasan mo kapatid. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nakahanda ka bang sumunod sa mahal na Panginoon? Kung nakahanda kang sumunod sa mahal na Panginoon, karapat-dapat ka sa mga pagpapala. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Jesus, hallelujah. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ginagawa po lahat ng kaaway para hindi tayo magpatuloy, maglingkod. Para tayo manghina, para tayo manlupaypay, para tayo matisod, para tayo tumingin sa tao. Ginagawa lahat ng kaaway, mga minamahal. Ay ipaglaban natin, kumapit po tayo ng maigi sa ating pananampalataya, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung wala po tayong mga baguhan, purihin natin, mahal na Panginoon. Tayo po'y dumako sa ating mga panalangin, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong panghawakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakila, mapagpala naming Ama.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa ulat na langit ng aming mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong banal na salita. Patuloy na aming ilaw, aming gabay, nagpapaalala sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, na aming mahal na Panginoon, ipagpatuloy ang aming mga nasimulan sa paglilingkod sa iyo, na kahit anumang mga pagsubok, mahal na Panginoon, na gawa ng kaaway na hadlang na aming haharapin, na kami po, mahal na Panginoon, ay hindi tatalikod sa paglilingkod sa iyo, dahil ikaw ang dahilan, mahal na Panginoon, kung bakit kami narito, mahal na Panginoon. Hindi kami naglingkod sa tao, hindi kami tumitingin sa tao, sa iyo kami lagi nakatingin, mahal na Panginoon, sa iyong mga pangako sa amin, sa mga gantimpala na naghihintay sa amin. Kaya, mahal na Panginoon, aming pong dalangin, mahal na Panginoon, lalo na po sa huling mga araw na napakasama na ng mundo. Wala ng panahon, wala ng puwang ang tumalikod pa sa paglilingkod sa iyo. Kaya dalangin namin, panghawakan mo po kami, O Diyos. Palakasin mo kami palagi at patatagin aming pananampalataya. Palagi mong buksan ang aming espiritual na kaunawaan upang aming makita ang lahat ng iyong mga banal na kalooban sa aming mga buhay. Mahal na Panginoon, dalangin ko rin po, mahal na Panginoon, lahat ng narito mga kapatiran, nagsumikap, dumalo siya malagawain sa mga baguhan na patuloy na dumadalo, pagpalain mo ang bawat isa. Mahal na Panginoon, tugunin mo ang mga panalangin, ang desire ng mga puso, pagkaloob mo, mga problema lutasin mo, mga nanghina na lupaypay, palakasin mo at patatagin mo, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, kami dati mo mainit naglilingkod hanggang sa uli mo muling pagbabalik. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Amin na mahal, kung tayo mga problema, karamdaman, patong ating kanang kamay sa ating ulo, isipin natin ng propeta ng Diyos, ang naglayan sa ating mga minamahal, praise God. At yung kaliwang kamay sa parte ng katawan tayo may karamdaman. At kung wala tayong karamdaman, itaas ang dalawang kamay upang alisin ng Diyos ang mga pag-aalala, pag-aalinlangan, mga kalungkutan sa ating mga puso. Mga minamahal, sabay-sabay po tayong dumalangin. Dakila ang Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa unat panalangin ng aming minamahal at ginagalang, mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng gawa ng kaway karamdaman sa pisikal na pangatawan. Ubot, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of Hika, vertigo, mind drain, cast out in the name of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Cast out from us in the name of Jesus. Di mo yung mga problema, pagsubok, palubaypay, hallelujah, katitisuran, cast out in the name of Jesus. Cast out from us in the mighty name of the Lord Jesus. Problem is solved. Vices begun. In the name of the Lord Jesus, be blessed in the name of the Lord Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo tinugon na ng ating mahal na Panginoon Jesus as a token of our faith. 3 beses na pagtalon, malakas na pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, tanging sa ating mahal na Panginoon Kristo po lamang. Mga minamahal, makaupo po tayo sandali para po sa ating mixing announcement. At ngunit bago po ang ating announcement, meron po tayong special offering para po sa ating upcoming Barangay Crusade po, mga minamahal. Praise God. At alam na po natin ito, mga minamahal, na hindi tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti hanggang sa pagbabalik na po yan ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi base sa nararamdaman natin ngayon, hindi base sa ating nakita, hindi base sa ating narinig, base sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya mga minamahal, sa lahat po na may mga ekstrang pagpapala, mga minamahal, makiisa po tayo, napakahalaga na maagaw po ang mga kaluluwa sa kamay ni Satanas, mga minamahal. Walang ibang gagamitin ang mahal na Panginoon, kundi tayo na iniligtas din naman ng ating mahal na Panginoon. Tayo mga bunga ng krusada, tayo mga bunga ng mga Bible study, bunga ng pagdalo sa banal na gawain. Kaya mga minamahal, tayo makiisa bilang tayo pinagpala ng mahal na Panginoon, magligtas ng mga kaluluwa. Dahil yan ang ating pinaka-main duty na tayo po ay nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ibahagi sa iba
ang kabutihan, kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po mananalangin, mga minamahal, para po sa ating special offering. Aking malapit co-worker, Brother Preacher Herman Villar. Itaas po natin mga ipagkaloob, mga minamahal, ng tao sa puso para sa krusada ng ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved Preacher Mark Noel. Magkaisa po tayo malay sa ating special offering. O po dakila naming Ama Diyos na makapayarin sa maraming pangalan Jesus. So, nang dalangin ng Bread Pastor Will Estrada Alameda, mahal na Panginoon, narito po kami, mahal na Panginoon, nagpulig pasalamat sa mga biyat pagpapala, mahal na Panginoon. At sa pagkatong ito, mahal na Panginoon, kami magkakaloob ng special offering, mahal na Panginoon, sa mga magkakaloob, mahal na Panginoon, ibalik niyo makalim buwisis, mahal na Panginoon, kaling mga hanap buhay trabaho, mahal na Panginoon, pagpalain mo pang lubos sila, magamit mo, mahal na Panginoon, pagpalain niyo po yung lahat, mahal na Panginoon, ito pong samot palangin, sa matabis, at makuring pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Barangay Crusade, mga minamahal. Ito po ay sa Barangay Turo, Bukawi, Bulacan, mga minamahal. Next coming Saturday na po. Barangay Turo, Bukawi, Bulacan, mga minamahal. Yan po ang ating upcoming Barangay Crusade, mga minamahal. At marami pa pang susunod, mga minamahal. Praise God. At ang ating mga Bible study, tuloy-tuloy po ito sa San Rafael, Barangay Kaingin, sa dako ng Barangay Partida, San Miguel, Bulacan, sa Barangay sa Candaba, mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang ating mga Bible study sa Bukawi, Bulacan. Tuloy-tuloy ang ating mga Bible study, mga minamahal. Kaya lahat ng inyong ibinibigay, pinagkakaloob sa banal na gawain, lahat nagagamit para sa pamamalakaya ng mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At tuloy-tuloy din po ang ating banal na gawain sa lugar na ito. Praise God. Ang na-adjust lamang po ang oras ng ating overnight.
Para sa mga hindi pa po nakakaalam, alas 9 na po ng gabi ang ating Friday overnight service. Hanggang alas 3 na po yan ng madaling araw ng Sabado. At ang Linggo, ganoon pa din, araw ng Miyerkules, ganoon pa rin. Sa dako po ng San Ildefonso, wala rin po ang na-adjust lang din doon, yung kanilang midweek, ay hindi na rin po alauna. Alas 11 na po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon yan, mga minamahal. Praise God. Tuloy-tuloy din po ang ating live streaming sa unang panalangin pagluhod ng ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida and the beloved children. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Kung may mga updates po na additional, mag-abang na lang po tayo sa ating mga GC, mga minamahal. At sa lahat ng mga nais magbow, mga minamahal, nais magkaloob para sa ating Barangay Crusade, special pledges, punta po tayo sa Sisters Information. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay magpasalamat na sa tagumpay ng balagawain ng ating pinakamamahal na Jesus sa araw na ito. Praise God. At tayo po ay manalangin at narito po aking beloved brother Romy Villamor para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. God bless you po, beloved. Great Sir Mark Noel. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. O putikilang Diyos, magapangyarihan sa lahat ang mga banal. Maraming salamat po, Mahal Panginoon, sa tagumpay. Sa araw na ito, Mahal Panginoon. Sa paglingis, Mahal Panginoon. Sa joyful songs, solemn songs, Mahal Panginoon. Sa mga buhay na patutuo na yung pinagpala, Mahal Panginoon. Hallelujah. Sa pagbibigay, hallelujah. At sa mga awitin ng mga choir, Mahal Panginoon. Hallelujah. At sa banal na salita na dinala ng aming mga aral sa araw na ito. Mahal Panginoon, maraming salamat po, Mahal Panginoon. Kung paano kami iningatan, papunta rito, ganun din po, Mahal Panginoon. Ingatan mo kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan, lalo na po sa mga may sasakyan, Mahal Panginoon. Palinawin mo po ang kanilang mga mata at parating malalahati. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you so much po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Praise the Lord.